si Tito yun. Una sa Panginoon ay nagpapasalamat po ako dahil naranasan po ang kanyang kabutihan. Sabi nga ni Pastor, ang umiiyak daw ay mayroong may dahilan, no? Maaaring nalulungkot, maaaring mayroong kasalanan, maaaring may mga pagkukulang. Hindi ko alam kung ano. Maaring nagkulang ako. Maaring nagkulang ako sa alam. Pero salamat sa Panginoon dahil sa kabila ng mga yun, hindi ko siya narinig na nagreklamo. Hindi ko siya narinig na nanumbat. Kundi nandun pa rin yung mag-uunawaan namin sa isa't isa sa kabila ng mga pagkukulang natin. Salamat sa Diyos dahil nandun yung kalakasan na binibigay niya sa Kanya. Na kahit na siya ay nasa karamdaman, hindi siya nagreklamo, hindi siya nagsasabing masakit, kundi sa kanyang katawan, lagi ko siya tinatanong, masakit ba ang tiyan mo? Masakit ba ang ulo mo? Hindi ka ba makahinga? Wala siyang sinabi yung gano'n na masakit, kundi wala. Wala siyang nararamdamang sakit. Kahit tanungin siya ng doktor, walang masakit sa kanya. Maliban sa masakit yung likod niya. Kaya hirap siyang haupo. Hirap din siyang nakatayo. Yun lang ang kanyang reklamo. Na lagi na lang gusto niya nakahiga lang siya. Na kahit nasa church kami, mabilis siyang umaalis, umuuwi. Dahil hindi niya matagalan yung makaupo. Kahit 30 minutes lang. Pero ako nagpapaiwan ako sa church. Hindi ko na sinasamahan umuwi. Marami akong pagkukulang sa kanya. Dahil maliit pa yung mga anak ko, iniwan ko na sila. Lumaki sila sa pag-aaruga niya. At nakita ko naman kung gaano niya tinuruan ng mga anak ko na mabuting tao. Na huwag magbisyo. Na huwag gumawa ng masama ni magnakaw. Iyon ang legacy na iniwan niya sa aking mga anak. At ang nais niya, yung magkasama-sama kami na nagpupuri sa Diyos, sama-sama kami magsisimba. Hindi ko alam kung paano ko pa sila aakayin ngayon. Dahil aalis na naman ako, iiwan ko na naman sila. Sana wag nilang kalimutan kung tinuro sa kabila ng kanilang ama na sila'y magmahalan sa isa't isa, magtulungan yung wala ay tulungan, at huwag magmataasan. Si Eunice, sa kanya ipinili ni Papa
na mahal niya ang kanyang mga kapatid. Tulungan niya sila Jojo at Ramses. Si Alvin, ganun din ang kanyang bilin. Kung sino ang wala, huwag hayaang nasa ibaba. Dapat sila'y pantay-pantay, magtutulungan, at anumang problema, pag-usapan, o pag hindi naman kung sa paghihiwalay-hiwalayan. Nagpapasalamat ako sa aking asawa, sa kanyang mga kapatid, dahil nakita ko yung pagmamahalan nila. Since maliliit yung mga anak ko, tinulungan nila ang aking mga anak. Hindi nila ito pinabayaan. Salamat kay Kuya Marlon, kay Ate Bebe, kay Ate Angie, kay Shelby, kay Ate Nelly, kay Jessie. Salamat sa kanilang pagmamahal sa kanilang kapatid. At kay Junjun, ang bilin sa akin, kung may hindi sila pagkakasundo, pinapatawad niya ang isa't isa. Mahal niya si Junjun, ang kanyang kapatid. Mahal niya ang kanyang mga kapatid. Mahal niya ang kanyang mga pamangkin. Kaya yung pag-ibig, pagkakaisa, yan ang nais niyang ipabatid sa bawat isa sa atin. Napakapasensyoso ng tao. Hindi niya pinipilit kung ano yung gusto niya. Kundi hinihintay niya kung ano ang nais ng kanyang mga kapatid. Kaya salamat dahil nandun talaga nakita ko yung pagmamahalan nila. Lalong higit si nanay nagturo sa kanila. Mula nang ako'y kanilang maging hipag, hindi ko sila nakaaway kahit minsan. Nandun yung pag-uunawa nila sa akin, sa amin. At naramdaman ko talaga na mahal nila ako. Hindi nila sinabing sampid ka dito. Wala akong naramdaman ganun. Kaya, naramdaman ko talagang mahal nila ako. Kaya sa aking asawa, nagpapasalamat ako sa buhay na inilagi niya dito sa mundo. Dahil wala yung pagkakampi-kampi na minsan nararanasan ng ibang mag-asawa. No? Kung may mali ang isa, hindi siya kumakampi sa isa. Ang sinasabi niya, ipag-pray natin sila. No? Higit sa lahat, yung panalangin ay mabisa at makapangyarihan. Ihipuin ng Diyos kung sino man yung may sala o walang sala. Basta ang mahalaga, yung magmahalan tayo sa isa't isa. Kaya sa mga anak ko, gusto ko ganun din ang kanilang mga labasan. Yung pagmamahalan ninyo sa isa't isa na laging tinuturo sa inyo ng inyong ama. Sa mga malugang ko, magmahalan kayo mag-asawa. Huwag kayong mag-aaway, huwag kayong maghihiwalay dahil lang sa isang bagay. Natural lang na may pag-aaway. Pero, isipin ninyo na kayo pinagbuklod ng may kapal. Kaya, kahit kami ni Mar, may pagtatampuhan din kami. Pero hindi lumahantong sa paghihiwalay. Yun lang, ako lang nasa malayo lang ako, pero hindi kami hiwalay. No? Hindi ko mabilang kung gaano na ako katagal na nag-a-abroad. Maaring mas matagal yung paglayo ko sa kanya kaysa sa pagsasama namin dalawa. Pero nandun, nagkakaunawaan kami. Nagsasabi siya sa akin ng totoo. Hindi siya nagtatago sa akin. Kahit ano yun yan, saan ka magpunta, kunwari, hindi niya sasabihin sa akin, pero sabi ko, alam ko, saan ka nagpupunta. Ay, oo, dyan lang naman ako sa tabi-tabi.
No? Pero nandun yung wala siyang itinago kahit isa. Alam ko lahat. Kahit kung may girlfriend siya, alam ko kung sino-sino sila. Alam ko kung ilan sila. No? Dito lang ako. Kasi naluluhan ako. No? Yung ganon, na hindi ko sinabing bahala ka sa buhay mo, no? Hindi sabi ko, sa Diyos ka mananagot kung meron ka mang nagawang kasalanan. Hindi kita huhusgahan. Dahil ako man, sabi ko, nagkasala din ako sa'yo. Ay, talaga, sabi na. Hindi yun, sabi ko. Kundi yung pag-iwan-iwan ko sa'yo. Okay, so, sabi nga magagandang bagay lang talaga yung naaalala natin pag may namamatay. Pero talagang ganon, hindi natin dapat sabihin yung hindi maganda, di ba? Sikreto yun eh. Pero alam ng Diyos yun. Si Mar, ang gusto niya talaga inuuna siya. Sa pamilya namin, kahit anong ginagawa ko, pag galing siya sa trabaho, kailangan iwanan ko yung ginagawa ko. Ayaw niya yung hindi ko siya iintindihin. Talagang inuuna ko siya. Bibigyan tsinelas, damit, pagpapahingahin, matutulog. Ang mga anak ko, itataboy ko muna para hindi maingay. Dadaling ko siya doon kay nanay. Diyan muna kayo maglaro. Patulogin natin si Papa kasi sa gabi ang kanyang trabaho at umuwi siya ng madaling araw ng umaga na. So, ganon ang gusto niya. Lagi siyang dapat inuuna. No? Bibigyan ng kape. Yan. Basta lagi siyang una. Ayaw niya na hindi siya iniintindi. Kaya hanggang sa huling sandali, marami siyang inuutos sa akin. Sige na, sundin mo na ako, sabi niya. Ba't ayaw niyo ba akong pakinggan? Kasi imposible naman yung hinihiling mo. Gusto mo lechon. Gusto mo yung lechon, ipamigay sa mga kapitbahay natin. Wala naman tayong lechon. No? Ayun, tumaparin ko. Bigyan mo siya ng 1 kilong lechon. Sina Kuya Rohel mo, bigyan mo ng lechon. No? So, wala naman tayong lechon, sabi ko. Sige na. Asa na yung ulo ng lechon? Kasi nag-hallucinate na siya. Sabi ko yung lechon nilagay ko na lang sa ref para hindi masira. Sige lang. Tama yun, sabi niya. So, kahit na nasa ospital, yung nilalagyan siya ng dextrose, ang sabi ng, hindi na ba nakakakita si tatay? Ay, hindi na po, sabi ko. Biglang sumagot. Magaganda lang yung nakikita ko. Yung mga ganun. Tantuwa naman yung nurse kasi maganda naman talaga siya. So yung ganun na kahit sa huling sandali, seryosong mukha, pero malinaw po ang isip, no? Malinaw pa rin yung isip niya. Naaalala niya kahit yung mga kabataan nila. Naaalala niya yung mga fellowship nila. At si Kuya Arthur, tinatawag siyang Mardokyo. Yun po ang unang nagpangalan sa kanya ng Mardokyo. Sa Esther, no? Si Mardokyo. Kasi naalala niyo, nagkaroon sila ng 50 days prayer, yung Pentecost na tatawag. Ayan. Naalala niyo yung mga gawain. At maging yung mga kabataan kung sino man yung masungit. Naalala niya yung karoon. Karod 5 kami. Si Amelia, yung pinakamasungit daw doon. Sabi, naalala ko si Mile. Maldita yun, pakasungit. Sabi niya, linis ng linis, pero yung bibig, hindi matigil sa sa pagsasalita na habang naglilinis na reklamo. So, yun po. Hanggang sa malagutan siya ng hininga, dito na lang siya sa bahay. Ayaw niya po talaga magpa-dialysis, no? Dahil mahirap para sa kanyang katawan. At sabi hindi naman daw siya tatagal talaga kung maoperahan siya dahil mayroon siyang prostate cancer, meron siyang kidney failure. So, yun, dialysis yun na lang magsisilbing bato kasi na maglilinis ng dugo. So, ayaw niya na.
Na bukod sa ayaw niya namang magastusan kami. Yan po. So, sabi nga sa Bible, for me is to live in Christ and to die is gain. So, walang pagsisisi para sa Kanya. Sabi niya, ang maglingkod kay Kristo, ang mabuhay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Yun po. Kaya nga sabi niya, huwag sayangin ang bawat sandali. No? Mag-enjoy tayo, lalo higit sa ating Panginoon. Salamat po, Pastor, sa inyong pagtsatsagang magpalito-palito sa mga panahong ganito, sa lahat po ng mga kabataan, sa mga kapatiran sa Citrus, IRM. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga kaibigan, kabarangay, sa ating kapitan, alam po namin ang iyong kalagayan ngayon. Nawa ay ang Panginoon din ang tumulong po sa inyong mga pangangailangan. Sa mga hipag ko, bayaw, salamat sa inyo. Kay Ate Marcia na lagi nandito. Kasama ang mga lola, bangka po niya. Kahit anong ginagawa nila, dinadalaw nila sila. Ang babait po nilang lahat sa kanya. Yung mga kaibigan ni Mar, na hindi ko naging kaibigan. Ngayon ko na lamang naging close. Kaya, maraming salamat sa lahat ng tumulong sa kanya. Nais kong unang-unang papurihan ng Panginoon dahil siya ay payapa na ngayon. Dahil ang sabi sa Revelation 21:14, no? There is no sorrow, no tears, no death. At hindi niya na po mararanasan ang sakit. Hindi niya na mararanasan ang kamatayan, no? Ang pagluha. Dahil sa piling ng Panginoon, naroon na po siya. Purihin po ang Panginoon. Nais ko magpalakpakan tayo dahil ang nais ni Mara ay isang palakpak talaga na ayaw po niya na tayo ay malulungkot. Yun po ang piling niya sa akin. Yung malakas na palakpak po, yun ang gusto niya. Ito, God bless.